Admitting God kung paano po natin tanggapin ang Panginoon sa buhay natin. So, ibig sabihin po, when you accept Jesus as your Lord and Savior po, ibig sabihin po, yung acceptance na sinasabi po doon, nandun po yung puso natin. Kumbaga, yung puso natin, nasaan po yung kayamanan natin, nandun po yung puso natin. So when you admit to God, kailangan talaga nandun yung puso at isip mo sa paglilingkod. And when you recognize the truth, you should care about it. Kailangan mo yung pahalagan o alagaan. Dahil ang katotohanan ang magpapalaya at gigising sa natutulog nating pananampalataya. Gaya po ng mantika. Alam niyo po yung mantika. Mantikang natutulog. Pansin niyo po, pag sa mantika, minsan po buo, lalo na po kapag malamig ang panahon. Pero once na gagamitin mo na, isasalang mo na siya sa kawali para lang lumambot at mag-init. So, ang message is, gaano ka man katigas, when God is calling you upon His purposes, mag-iinit at mag-iinit ka talaga. At babaguhin ka ng pananampalataya mo, kasama na dyan ang puso at isip mo. Because when surrendering ourselves to God, it is a privilege. Ito po ay pribilehiyo. Let it be na maging living sacrifice po yung buhay natin, because Bible says in Romans 12 chapter 1 verse 2, pakibukas po sa Romans 12 chapter 1 ay 12 verse 1 to 2. Romans 12 1 to 2. 1 to 2? 12 1 and 2 verse. Sabi po dito in English translation po, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. So do not conform to the pattern of this world. Huwag po kayong sasabay sa takbo ng mundong ito, but transformed by the renewing of your mind, yung paano po natin baguhin yung takbo ng pag-iisip natin, then you will be able to test and approve what God's will is. Kung ano po yung magiging will ng Panginoon sa buhay nyo. His good, pleasing, and perfect will. Perfect will, ibig sabihin po, perfect will, yung naayon sa gusto ng Panginoon, hindi sa naayon sa inyong flesh o laman, yung hilig ng laman. And sa Tagalog po, sa Tagalog translation din po, sabi dito, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. So yun po, huwag makiayon sa takbo ng mundong ito, sabi niya po. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Ang hirap din po sa part namin bilang mga mananampalataya, yung minsan nasasaktan kami, kung saan nadadala na kami ng emosyon namin. Pero para sa akin, alam kong God allowing it, pina-allow to ng Panginoon
Because He wants me to teach. He wants me to teach how could I controlling my emotions. Kung paano ko po kontrolin yung emosyon ko. Hindi ko man po nakikita kung paano gumalaw ang Diyos o ang Panginoon sa buhay ko, but I feel how powerful our God is. Sometimes kahit mahalaga sa buhay natin, as long as siya yung magiging reason para lumayo sa Lord, iso-surrender mo talaga. But sometimes hindi natin maintindihan yung sitwasyon natin. We have our own ways to run the test, but you cannot run it ng mag-isa. Ang gusto po ng Panginoon na sa lahat ng mga ginagawa natin sa buhay, mahirap man po, nag-struggle man po tayo sa buhay, we need to realize na wala po tayong magagawa kung hindi po natin kasama ang Panginoon. We will not be as true successful in life kung wala po ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay. And paalala din po lang po, kung may mahalaga po sa buhay niyo, siguraduhin niyo po na mailalapit niyo sila sa Panginoon. As we do, kahit na kilala niyo naman na po ako, kilala niyo na din po sila kasi as long as na nagba-Bible study po ay kami dito, nandun po yung conversation, tapos yung communication ng bawat isa. At hindi kayo ang hihilain palayo sa Panginoon. We are here just to remind you na mahal kayo ng Panginoon. Ano man yung kasalanan nyo na nagawa sa buhay nyo, always remember that God is with you. Amen po ba? And once si God ang gumalaw, wala po tayong ligtas. Kahit saang kasuluk-sulukan ka pa po mapadpad, hahabulin ka ng calling mo. And nowadays, I realize po sa sarili ko na if I'm going to trust God, dapat paniniwalaan mo yung gusto mong mangyari sa buhay mo at kakapit ka sa paniniwala mo sa Diyos. Familiar na po tayo dito, which is God has to be center of our living, o yung the way we live in this world. Kahit magulo na ang family mo, kahit napapagod ka na, kahit walang-wala ka na financially, as long as you put yourself into a process of God and fully trust it on Him, you can do everything. Sabi nga po sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. May mga bagay na nangyayari sa buhay mo na hindi maintindihan. May purpose ang Lord. Kasi may pagkakataon na inaalaw ng Diyos ang challenges kasi may purpose. Lahat ng purpose kung saan nahihirapan ka, you are blessed. Kasi yan ang magiging sanhe para palakasin ka, and there is a word that you will realize someday, and that is being thankful to God. Kasi pinalakas niya tayo through challenges, hindi sa sarili nating kakayahan, kundi sa grace ng Panginoon na binibigay sa atin. So, yun lang po, yung gusto kong i-remind, kung meron man po kayong uunahin, sabi nga po sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be given unto you. Kung uunahin mo ang Panginoon, kung mahal mo talaga ang Panginoon, uunahin mo siya kahit na yung trabaho mo, inaalala mo yung oras mo na inalalaan mo dyan sa pagtatrabaho, imbis na like this kind of fellowship na sinasabi po o pagtitipon. We are here to remind you na mas importante po ang salita ng Panginoon because this is the light sa buhay na tinatahak po natin. Ano man po yung path na patutunguhan natin, this is the light at ito ang magiging guidance po natin. Yun lamang po.